Kumain ka na ba? Tara, kain. Nakaugalian ng mga Pilipino ang magyaya at magmalasakit sa iba kapag tayo ay kumakain. At pagmamalasakit nga rin daw po ang naging dahilan kaya ang isang author ay naisipang bumuo ng mga libro na nagtuturo kung paano makapaghain ng masarap, mura at masustansyang pagkain. Makakasama natin sa ating serbisyo ngayon ng food anthologist na si Jacqueline Chio Lowry. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon sa iyo, Jacqueline. Magandang hapon, Ruth, at magandang hapon sa mga nanonood. Oh, ito tinitingnan ko yung background, 'di ba? Kanina nga nung off-cam nagkamali ako. Akala ko ikaw ay isang chef, no? Pero kasi meron kang mga author or may para kang meron 2 libro, no? Cookbooks na ginawa. Pakikwento muna sa amin briefly lang siguro yung backgrounder kung paano mo nagawa ito at bakit ito yung naging interest mo. So yung mga libro ko, The New Filipino Kitchen, tsaka itong parating in October, it's called We Cook Filipino. Niyaya ko yung mga kababayan natin all around the world. Karamihan sa kanila mga chef, ang iba mga food writers or vloggers, bloggers. Lahat nagwawagayway ng banderang Filipino food sa lahat ng mundo, sa buong mundo. So niyaya ko silang mag-contribute ng storya, tsaka mga heart-healthy recipes para sa librong ito. Kasi yung binanggit natin kanina, no, of course, Filipinos, parang sa buong mundo, when you say Filipino food, parang yun, oily, masyadong matamis. Una muna, ano ba yung nakita nyo, no, yung sinabi mo may mga nag-contribute na mga iba-ibang chef, no? Ano ba yung nakita mo overall? How would you describe ba yung pagkaing Pilipino? Kaya bakit ka rin naglabas ng ganitong klase ng mga libro? Actually, in my opinion, hindi fair yung to judge ang ating pagkain na hindi siya healthy. Kasi madami tayong mga pagkain din na maganda sa ating kalusugan. Tsaka kung merong hindi healthy, ay ang paglalagay ng masyadong maraming asin, paglalagay ng masyadong maraming asukal, ito ay hindi fault ba ng ating cuisine, pero fault ito ng nagluluto. At saka kung ano ang pipiliin natin kakainin. Alam ko meron tayong mga masasarap na pagkain, kagaya ng mga lechon, sisig. Ito naman kinakain natin pag nagse-celebrate tayo, di ba? Hindi ito pang araw-araw na pagkain. Tsaka okay naman na kainin ito, basta medyo i-balance lang natin ang ating pagkain. Hindi lamang ito ang kakainin. Kakainin din naman natin yung mga marami rin naman tayong masusustansyang pagkain. Sige, Jacqueline, pag-usapan natin yung ibang... I don't think it's fair ba na sabihin natin hindi siya, na hindi malusog ang ating pagkain. Sige, pag-usapan natin yung iyong sinasabi, no, ng mga parang may mga recipes, no, parang healthy alternatives. So how can we continue to enjoy itong mga pagkaing Pilipino na talagang kilala natin? Halimbawa, yung mga adobo, mga sinigang, yung binanggit mo, mga sisig. Paano mo siya may way ba para mas maging healthy or mas maging masustansya yung paghahanda natin ng mga ilang putahe? Bigyan mo kami ng ideas. Yeah, like for example, sa pag-aasin, to avoid oversalting ba, there are certain ways kung kailan mo kailangan ilagay ng asin para maging mas malasa yung ating niluluto, na hindi masyadong maraming sodium ang magiging laman ng dish itself. So, aside from that, merong mga bang techniques para kung paano hiwain ang karne or ang mga protein para mas tumanggap siya ng lasa without having to add too much salt. In terms of sugar, pero mga alternatives din na hindi kailangan refined sugar, mga alternatives na masustansya, kagaya, for example, instead of putting refined sugar, meron tayong mga dates or mga prutas na may mga nutrition pero hindi siya, pero matamis din siya. Tapos in terms of as you said, marami tayong masasarap na pagkain, hindi natin maiiwasan na every now and then, di ba? Wag lamang na
punuin ang ating plato na yun lang. Kung kakain tayo ng lechon, kumain din tayo ng, for example, na yung may gulay din, tsaka kung merong whole grains, hindi lang ba yun ang kakainin natin? Or kung alam nating we're going to indulge in, for example, isang araw, the following days we have to recover to balance ba kung yung nutrition ng ating pagkain. Jacqueline, alam mo naman ang mga Pilipino hindi makukumpleto ang meal kapag walang kanin. So minsan daw yung carbs ng ating white rice medyo masyadong masyado nang mabigat. Ano bang alternative or may tips ka ba kung paano? Minsan 3 beses sa isang araw may kanin eh. Oo nga. Hindi kompleto ang Filipino food without rice, di ba? So, one of the recipes na nasa libro ay silog, which is sinangag. Doon sa sinangag na ito, we add cauliflower, rice cauliflower. Yes. The cauliflower to add nutrition dun sa rice. Ang kagandahan nito, you would hardly be able to detect na merong nakahalo ba sa rice. And other alternatives then is like adding some protein to the rice, like for example, lentils or lentejas or mga beans. So instead na halimbawang isang cup of rice ang kakainin, magiging half cup of rice and then with additional other nutritious food with it. Sige, ipagpatuloy natin ang ating usapan tungkol sa mga pagkain Pinoy. Kasama pa rin si food anthologist Jacqueline Chio Laury sa pagbabalik ng Newsroom ngayon. Dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon kasama ang isang tinatawag na food anthologist at author na si Jacqueline Chio Laury. Pinag-uusapan nga natin itong mas masustansyang Filipino food. Kanina, Jacqueline, binanggit mo na may paraan para halimbawa bawasan yung mga asin or sugar doon sa ating mga pagluto ng pagkain. Yung isa pa, binigyan mo kami ng tips doon sa cauli rice. Itong isa, parang may isa kang sample for pag-prepare naman ng mga daing. Paano yan halimbawa? Bigyan mo kami ng idea paano yung alternative way of preparing it. Actually, yung sa daing, it's not really an alternative. It's the traditional way of doing it. It's just to prove na ang ating pwede tayong kumain ng daing na hindi mag-exceed ba ang sodium requirement based on yung mga requirements ng, for example, American Heart Association or yung mga masasabi nating heart healthy pa rin. Basta yung kasing mga recipes dyan, nakakompute kung gaano yung sodium na nilalagay sa recipe. So that is not really something that has a twist. Kumbaga bawasan lang. Recipe. Ang ano lang dyan ay yung silog. Ang merong twist because of the cauliflower. Yung isa ang payo lang natin pag for example, meron kasi siyang salad. Yung portioning of the dishes. So aside from having a little rice, a little daing, there is also a lot of vegetables with it. So masustansya siya. That's para at least nga mas balance. At masarap. Oo, para hindi puro puro white, puro mapapadami yung kain mo ng kanin. Yung isa pa alam ko bukod dito sa mga cookbooks, meron kang academic paper before na parang pinag-aralan nyo yung connection ba ito ng parang cardiometabolic disorder. Ano ba yan? Sakit ba yan sa puso and yung pagkain? Paki-explain lang ng konti kung ano yung findings nyo. Well, basically, there is not really evidence na ang pagkain, of course, ang pagkain can contribute to having heart problems in the future. Pero hindi naman conclusive na ang Filipino food talaga ang nagiging cause ng sakit ng puso. Kasi ang pinag-aralan kasi ito mga Filipino-Americans, meron ding study ang sinabi na after 5 years na nasa Amerika ang mga kababayan natin, doon nagkakaroon sila ng mga risks for heart disease. So ibig sabihin, it could be not just
the Filipino food, but the choices of food they make while they are in the US. Okay. Sige, huli na lang, Jacqueline, alam ko yung iyong dalawang libro, We Cook Filipino and then The New Filipino Kitchen, no? Halo-halo siya ng recipes and also, siguro, as your last statement, siguro tips na lang overall on kung paano makakapag-prepare talaga ng masustansya, healthy at nakakabusog din na pagkain. Napakahalagang question yan, Ruth, di ba? Dahil lalo na sa panahon ngayon, nagmahalan ang mga bilihin. So, pati dito sa amin nga, ganun din. So, ang magandang balita ay hindi tayo kailangang gumastos ng malaki para kumain na masustansya. So, sa tulong ng mga simpleng pamamaraan, kaya natin to na kumain ng masustansya sa maliit na budget. So, ang isang maliit na paraan na makakatulong ng malaki ay pagpaplano. So, kung magplano tayo ng kung anong kakainin natin sa buong linggo or kung kaya natin sa buong buwan, at pumili ng mga recipes na masustansya at nababagay sa ating pamilya, nababagay sa ating budget, nababagay sa ating taste. So, gumawa tayo ng shopping list, tapos humanap tayo ng paraan para ma-stretch natin itong mga recipes. So natatandaan ko yung lola ko, magaling siya dito. Halimbawa, yung kanyang tortang giniling, paborito namin yun nung bata kami. Hinahaluan niya ito ng mga madaming tinadtad na gulay. So, mas mura siya sa karne, pero napakasustansya niya rin at napakasarap pag na pang-ulam. Ang mga halimbawa na mas mura at masarap na pang-extend ba sa karne ay mga lentils, lentejas, patani, munggo, mushrooms or kabute, kamote, kokwa. For example, pwede din, as I mentioned earlier, yung cauliflower, pwede natin ihalo sa kanin. So, pag meron tayong shopping list, ang importante, pumunta tayo sa palengke or supermarket, sundan natin yung listahan. Ito pa ho yung isang tip, pag pupunta tayo ng supermarket or palengke, iwasang pumunta pag gutom, kasi pag gutom tayo, parang lahat masarap, so natitempt tayo na bumili ng lahat ng pagkain. Okay. Tsaka sa pagdating naman sa mga gulay at prutas, kadalasan mas mura at practical at masustansya rin yung mga frozen or mga nakalata. So instead na pabalik-balik tayo sa supermarket, which costs time and money, siguraduhin na, we can use yung mga ganyan na mga frozen or dilata na masustansya rin, pero siguraduhin lang na we look at the labels. Yes, na hindi siya sobrang mataas sa asin or mataas sa asukal. Okay. Huli na lang, your contact numbers or siguro kung gusto nilang makita yung libro, saan sila pwedeng kumontak sa'yo or your social media pages. Yeah, so my social media on Instagram, Facebook, it's at My Food Beginnings. On Twitter, at My Food Beginning. And the book is available on Amazon for pre-orders at the moment. Lalabas po siya sa US sa October 24, but it will be out around elsewhere in the world sa November. Okay. Maraming pong salamat kay food anthologist Jacqueline Chio Lowry.